Isa lang ang masasabi ko. Sa ginawa ni Amy ngayon, dahil kumampi siya kay Sarah, kasi nandiri na daw si Sarah. Sabi niya, nandiri daw siya, mga kababayan. Narinig nyo yung sinabi ni Sarah? Nandiri at nadidismaya daw siya sa administrasyon ni Marcos. Ito yun mga kababayan. Sinabi ni Sarah, nandiri daw siya. Pakinggan ninyo. Nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa kaliwat kanang atake? Ibayad mo nga yung mga vloggers mo. 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially Kaliwat ka ng atake ni minsan ba napakinggan mo sa bunganga ni PBBM na binira ka? Ikaw nga yung laging kumukuda. especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We Nagbasa also pa. seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of Sara, alam na alam ko, may karatula sa harapan mo, sa likod ng camera at ring light. Huwag ka na magbasa. May kudigo ka pa. billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong na dismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. At Lulong sa seguridad? hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Syukran. Huwag ka na magsyukran-syukran, Sara. Hindi ka Muslim, tanga. Chinese ka at German. Syukran-syukran ka pa. Kakahiya sa mga Muslim. Para kang tatay mo, pag nakadikit sa Chinese, Chinese. Pag nakadikit sa Muslim, Muslim. Huwag ka na magsyukran. Maintindihan namin yung salitang syukran. Thank you yan sa Tagalog, English. Diba? O, kita nyo mga kababayan? Pagkatapos ni Sarang announce ng ganyan, nag-announce din si Amy. Diba? Hindi magkalayo. Yung kanilang script. Mga kababayan, yun lang po yung ating live ngayon. Sana, bukas, dagdagan nyo pa. Sabi ko nga sa inyo, punuin nyo si Marcos. Punuin nyo. Kawawa ang Pilipino kapag nag-martial law. Punuin nyo pa. Bukas, maglabas kayo ng another script. Magpaakyat kayo ng tao. Kung sinong pasalitain ninyo, go! Tuloy nyo yan. Ewan ko lang kung ano mangyari. So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po tagalan yung ating live. Kasi nagbi-blink na naman ang taas. Ewan ko kung ano ang susunod na plano. Mga kababayan, pasensya na. Hindi ko muna pwedeng
sabihin, ayaw kong manguna, masakit. Masakit. Alam nyo, naaawa ako sa tao. Ako okay na ako eh. Nakakain na ako 3 beses isang araw eh. May naipon na ako eh. Paano yung arawan? Paano yung 2 beses lang, 300 lang kinikita sa isang araw, 500 pesos? Kawawa. Nakakaawa. Mga DDS, isipin ninyong mabuti yan. Hindi lang kayo ang magdudusa. Lahat kami. Lahat tayo. Ang mga politiko, hayahay ang buhay nila, sumasahod sila na walang ginagawa. Kasi nga, martial law. Tapos nagbabasa pa ng script para di magkamali. Dapat gumalaw na si PBBM nito eh. Diba? Dapat gumawa na ng action si PBBM niya. Hindi yan maganda. Tapos may sabi pa, mga babae daw sa INC bukas pauuwiin. Mga lalaki na lang ang iiwan. Putang ina talaga, may plano pa to. Sabi ko sa inyo, tuloy nyo. Wala akong pake kahit mag-martial law, tignan natin. Ha? Wala akong pake kahit mag-martial law, tignan natin kung ano ang kahinatnan, kung ano ang sitwasyon sa martial law. Ipakita ko sa inyo ang example ng martial law. Ito po. Ha? Mga kababayan. Pakita ko sa inyo, English po ito ha. Oo. North Korea. Pakinggan ninyo. I went to North Korea and I cried after I left because this is the most depressing country. You can enter North Korea on a guided trip only because inside there is no Wi-Fi, no Facebook, no TikTok, no Christianity, no Islam, and no connection with the outside world. The streets are so empty because people cannot afford cars. The TV is all about praising Korea and the festivals are all about the army. But do not be fooled. They are still poor. Then every now and then, electricity is gone. North Korea is like an open-air prison. And when you leave it, soldiers have to check your phone. Just getting checked. Luckily, they didn't steal everything. Soldier need to check your phone, bags, and whatsoever. Ganyan po. Limitado ang ilaw, limitado ang oras, limitado ang trabaho, limitado ang paglabas at pagpasok ng mga tao sa trabaho at pag-uwi. Limitado ang galaw, limitado ang inom, limitado ang tambay, lahat disiplinado. Ang pumalag, bugbog, baltorena, or di kaya maririp ka pa. On the train out, I cried of sadness because there is no solution to the average North Korean. Their country is and will remain a prison. That's 1 minute. See you tomorrow. I went to North Korea. It was scary. We just got checked. Luckily, they didn't steal our videos. But I survived. And then I went to South Korea. And oh my God. I have finally arrived in Seoul. Very few people went to both Koreas. And today, I want to show you the crazy stuff I saw inside North and South Korea. Welcome to North Korea. Welcome South Korea. Ganyan po kahigpit, mga kababayan. Sa North Korea, ang makikita mo lumalabas sa TV, walang artista, walang singer. Lahat usaping politiko, usaping missile, usaping granada, usaping tangke de guerra. Ang kuryente hanggang alas 6 patay na. Ang tubig, ang ligo, ang tulog, ang gising, ang uwi, limitado at may curfew.
Mahirap po talaga ang martial law. Ayan, maraming salamat po, Kumaring Fam. Thank you so much po sa iyo, ma'am. 'Di ba? Isa lang talaga. Kung mag-martial law man si PBBM, good luck. Good luck talaga. Bibitawan tayo ng daigdig. Sana si PBBM, nangyari na kasi sa kanila yan. Hindi na po pwede na si PBBM ay ganun ulit mangyari sa kanya. Nagkakatugma na nga ang sinabi ni Digong. Huwag mong ulitin ang nangyari sa tatay mo. Mahirap, sa totoo lang. Katulad nito, Myanmar, martial law. Akala ninyo madali? Ayun o, martial law sa Myanmar. Ganyan. So I'm just walking past some of these temples now. Ganyan ang Myanmar. Kita nyo, walang katao-tao. Akala nyo pandemic. Slightly disconcerting. Oh. It's really quite creepy here. About midnight, soon to be martial law. Still trying to find this hostel. Literally no one here. No one here at all. Seen one other person. May nag-comment pa, bumaliktad ka na. Baka pag si Sara ang maging presidente, kakasuhan. Pukin ang ina niya. Oo. Hindi ko ibaba yung level ko at hindi ko tanggalin yung dignidad ko sa kanya. Putang ina niya. Magpresidente siya hanggat gusto niya. Pero hindi ako susunod sa mga utos niya. Tang ina siya. Yeah? Pababaliktarin niyo ko dahil lang si Sara presidente. Sino ba siya? Para katakutan. Tang ina niya, tusukin ko pa bulpin mata niya, makita niya. 'Di ba? Diyos ko. Sa tingin ninyo, papayag si Marcos? Napapalitan tayo ng magnanakaw? Di ba? Diyos ko po naman. Ayan. Ituloy nyo yan. Lusubin nyo ang Malacanang. Ngayon na. Tignan natin kung anong mangyari. Tignan natin kung anong mangyari. Gusto nyo yan. So be it. Gusto nyo yan. Go. Losob na ninyo Malacanang. Tignan natin kung ano ang consequences ng ating bansa. Losobin ninyo. Tignan natin kung may matitira sa inyong walang sugat. Tignan natin kung hindi kayo matadtad ng bala doon, tear gas o granada o M16 machine gun, shotgun or tangke. Tapos pagkabukas, tignan natin kung malaya pa ba kayong magtitiktok-tiktok at magdi-date-date dyan sa labas. Tignan natin. Ako, okay lang sa akin. Kasi ako, kapag ganito, nagla-live ako, walang problema sa akin. Hindi naman ako anti-government. Ang problema dito, kayong mga anti-government, dito kayo. Isipin nyo yang mabuti. Sa akin, walang mawawala. Kahit magtrabaho lang ako dito sa bahay, magla-live lang ako, kumikita ako, hindi ako aarestuhin. Hindi ako makukulong kasi hindi ako anti-government. Ang problema dito, kayong mga DDS, naaawa ako sa inyo. Yan ang tandaan ninyo, nakakaawa kapag nag-martial law. Kaya huwag niyong pangarapin na lusubin ang Malacanang at ipalit si Sara. Bakit? Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Ako, kahit nagla-live lang ako dito at pinapanood ninyo ako, kumikita ako, pero ang mga DDS na gustong lusubin ang Malacanang, ano ang consequences niyan? Ano ang mangyari dyan? Ano ang pupuntahan ninyo? Yung araw-araw kayo dyang nagrarally, hindi nyo magagawa yan. Yung araw-araw ninyong sigaw ng sigaw, bangag adik si Marcos, dadamputin kayo, mark my word. Ultimo pamilya ninyo, lahat kayo,
Mula sa apo, anak, lulo sa tuhod, lulo sa ingron, lulo sa koko, lulo sa lulo sa dulo ng bulbul, lulo sa tinga, lulo sa kung ano-ano pa yan. Hihimudin kayo lahat. Ako nagsabi sa inyo, hindi maganda ang martial law. Nababasa ko na, napapanood ko na noon. Napapanood ko na ang pangyayari sa martial law. Hindi maganda. Ako, okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Hindi ako anti-government. I support PBBM. Paano yung ayaw kay PBBM? Diba? Ewan ko sa inyo. Bahala kayo. Okay lang. Ako, sa totoo lang, naawa ako sa mangyayari sa ating bansa. Kaya hindi po talaga maganda ang martial law. Ako na nagsabi. Sige, tuloy nyo. Bukas. Ano na naman ang ilabas? Bukod sa sinabi ni Amy na adik ang mag-asawa. Anong sunod? Iba na naman. May video na naman kayong palalabasin. Tapos sabihin nyo na naman, aamin na naman si Amy doon na ninakaw namin yung mga gamit. Ninakaw namin ang pera ng bayan. 39 years kaming naghantay. Ngayon ko sasabihin sa inyo, hihingi ako ng pasensya kasi nagnakaw ang pamilya ko para manggalit na naman ang tao. Diba? Bahala kayo. Basta ako, ang sinabi ko, kapag nag-martial law, bahala kayo. Ako, okay lang sa akin kasi kahit nag-martial law ako, may bahay na ako, hindi ako nangupahan. Kung tubig lang ang babayaran, may pambayad ako, may ipon ako. Pangalawa, syempre kikita ako, nagbablog ako eh. Yung pagbablog ko dito, hindi naman to paninira sa administrasyon, kaya walang bibira sa akin. Walang dadampot sa akin at higit sa lahat, hindi ako dadamputin kasi alam ng administrasyon ni Marcos na sumuporta ako sa kanya kay kilala ako nila. Paano yung mga vlogger? Kung wala kayong pera, tapos vlogger ka ng DDS at nasa Pilipinas ka, hinto ang kita mo. Mark my word. Maliban na lang kila Banat Bay, kila Maharlika, kay malalaki ang ipon yan, malalaki ang kita, pwedeng lumipad ng ibang bansa niyan. Paano yung mga vlogger na nagbablogger-vloggeran lang? Malaya pa ba kayo? Malaya pa ba kayo? Ako okay lang. Kami, Boss Mike, Jake Magnus, Chris Olo, Mima Alicia, Coach Jarrett, Yossi Claire, sino pa? Nyulo, Biyahe ni Koy, Ballpoint Man, sino pa? Lahat kami, kilala kami na BBM supporter. Walang dadampot sa amin. Kayo, subukan yung mag-vlog na binira nyo si Marcos at sabihin yung bangag. Subukan nyo, nandyan pa si Munting Tinig, nandyan pa yung mga vlogger na nagsabing Marcos resign, bangag, adik, quick leader. Subukan nyo lang, nandyan pa si Sangkay. Marami kami mga pro-government vlogger. Nandyan pa sila si Batang Manila. Nandyan pa si kung sino-sino pa. Kilala kami. Paano yung mga vlogger na DDS? Nandyan pa si GDB. Actually, 80-90 kami lahat eh. Akala ninyo? Yung martial law madali? Hindi. Nako, andyan pa si Mark Ramos. Andyan pa sila Attorney Insurrecto. Siyempre, yung mga oposisyon ngayon, hindi naman sila kumalaban kay PBBM, sumuporta sila. Di ba? Kita ninyo? Ako, nagsasabi lang.
si Maharlika, si Banatbay, mapera yan. Si Dada, si Oli, si Sas, sino pa? Si Chrisette. Sino pa yung mga vlogger dyan na nasa kabila? May mga pera yan. Mga suportado yan ng mga politiko. Huwag na tayong maglukuhan dito. Kapag lumipad ng ibang bansa yan, mabubuhay yan sila sa pagbablog. Pwede naman nilang irason na dyan sila titira kasi martial law sa Philippines. Pwede silang deklara doon or mag-seek ng asylum kasi hinahanap sila sa Philippines kasi martial law. Pagbibigyan sila. Kayo, paano yung mga vlogger dyan? Tignan nyo nga, yung isang vlogger na may headshot sa ulo ni PBBM, tinulungan ba kayo? Hindi. Diba? Ewan ko lang kung saan kayo pupulutin. Paano yung mga nagtatrabaho, construction, paano yung mga nagtitinda ng kamuti, saging na kariton-kariton? Saan kayo pupulutin? Si Kakofi, si Top 1, Parirista, si Mike Abe, G Fanatics, halos kasi 90 kami lahat. Nakasuporta kay PBBM, kilala kami. Paano kung magdeklara pa si PBBM 10 years martial law? Kahit sabihin natin wag na 20 years, 10 years na lang. Aba, ewan ko lang sa inyo anong mangyayari. Paano yung mga lalamove, yung joyride, angkas? Wala na yun. Ako, walang problema sa akin. Sana, PBBM, si Takiro pa. Sana, PBBM, magdeklara ka na ng martial law. Ako, okay lang. Dito sa village namin, exclusive yung village namin. Kahit dito sa loob ng village, mabubuhay kami. Nandyan pa si Sir Nino. Marami-rami nga. Mga 90 nga. Ba? So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you next live. God bless. Bye-bye.